Magandang araw mga lods. Ayan. Yung mga iba dyan mga lods, inalis ko lang kasi baka mahulog na naman at pupugin na naman, kawawa kasi makakalbo, kaya pinaampong ko dyan sa isang breeder. Yan yung magulang ng mga yan, yung normal at saka yung Japanese rainbow. Yan minsan nagbubuga ng ganyan, pero minsan dilaw. Yan, rainbow, Japanese rainbow, opaline, maraming binubuga yan mga lods. Tapos ang kagandahan, minsan pula ang mata. Yan. Diyan ko muna sila lagay kasi baka madali na naman mga lods. Let it, bang, bang. Magandang morning mga lods. Yan, morning na, umaga pa yan mga idol. Yan, gaya ng sabi ko kanina, mga ampon yan mga lods. Yung iba, yan. Kasi para hindi kawawa. Nabubuli kasi pag gano'n nahuhulog medyo pagulang na yung mga kasabayan niya. Kaya yan. Alam niyo yung mga paraket sa mga mahilig sa bembangan Bata pa, gusto ng bembang ayun, nakakalbo tuloy mga lods. Ngayon mga lods, pinapauna ko na yung para alam niyo na. Magpaparapol na tayo ng libre mga lods. Ano yung libre natin? 2 pares. Dahil gaya na sabi ko, maraming mga kak ngayon. May posible na 3 yung kak, 1 yung hen. Pero pag may nakita akong na pwede naman, pwedeng ipares natin mga lods. Para alam nyo lang na doon sa libre. Yung mga gustong sumaling hindi pa nakasubscribe, subscribe yan. Pasensya mga lods, yung dila ko medyo pelafate. Yan mga lods, yung mga hindi pa nakasub, simple lang, mag-sub kayo, tapos yung like, yan, tapos comment, tapos panoorin nyo na, yan, ganun lang, at masasali na yung pangalan nyo sa ating listahan. Pero tandaan nyo, hindi lang 1 beses o 2 beses kayo mag-comment. Dapat hanggang sa ma-raffle natin to, nagko-comment kayo para kasi nung nakaraan pinagbigyan ko na rin kasi mga diferensya 2, 3. Sabi ko sige, okay na. Pero ngayon mga lods, maghihigpit tayo. Kailangan tumama kayo dun sa kasi lang naman yan mga idol, manunod lang kayo tapos comment yan. Comment lang kayo, tapos like. Share nyo pa. Yan lang yan mga idol. Para para kahit pa paano umabante tayo. Kahit pa konti-konti lang mga lods. Tapos kung pwede lang naman, huwag kayong mag-skip ng ads mga lods. Para pagdating ng araw, kahit konti, may kabigin tayo. Kasi matagal to mga lods. Kasi cents lang yung ang kinikita natin dito, sentabo lang. Yan, para sa kaalaman nyo, kasi hindi naman ganun kalaki pa yung channel natin o kalakas mga lods. Siguro lalakas pa to pag nakauwi na ako ng probinsya, kung loloobin ng Panginoon. So yun yung pamantayan mga lods o rules. Ulitin ko lang, mag-sub kayo, tapos comment, tapos panoorin nyo, like, share, yan, ganun lang. Sa libre yan mga lods at maitatala na inyong buong pangalan sa aklat ng kasulatan. Yan, kasulatan sa YouTube mga lods. Tapos yung naman, yung gustong umuna, kagaya may nagtanong na si paano ba yung yung tanong niya, hindi ko yata na may nagtanong na kanina, hindi ko na ilista mga lods So ganito yung nagtanong kanina, si Bella Cruz yata yon, kung ganun din ba yung yung entry. Lods, ganun din yun sa 100, 3 na yung pangalan mo o 3 na yung entry yung maisusulat. Ibig sabihin, meron kang 3 pangalan sa ating tambiolo o raffle raffle ng kapalaran ganun lang yan. Hindi naman natin itataas to kasi gaya na sabi ko sa inyo, lang naman to mga lods, for patuka. Yan, para hindi ko na iniintindi yung masyado yung patuka mga lods. Mga kits na natin ang
Ngayon, sa mga mananalo, papala rin na yun, swerte nyo. Di ba, no? Yung pinapanood nyo, mapupunta na sa inyo, mga idol. Ganun lang yun, mga lods. So, sa mga hindi nakakaalam yan, yung mga gustong sumali na pero hindi naka-sub, mag-subscribe kayo, mga lods, para makasali kayo rito sa palaro natin. Ang premyo, 3 pares na kits. Yan, yung mga... Kukuha tayo ng magulang, tapos kukuha tayo dyan, mga lods. Yan, sa mga... Ano naman, 3 pares talaga yon. Pero talaga yon na babae at lalaki. Kasi nagbabawas lang naman kasi ako ng sumobrang dami. Kasi gaya ng sabi ko, nung nakaraan kasi may naghahanap ng puro kak. Kaya nag-ipon ako ng maraming kak. Nung marami na, wala namang mga lods. Kaya ganun talaga. Tayo, hindi naman tayo ron Hindi, gawin natin yan. 3, 1 hen yan, sa libre. Pero sa may bayad, kailangan talaga, paris yan. Kaya lang, ang kaya ko ipangako mga lods, baka may makuha kayong medyo young, yan. May bata, may mature dyan, ganun yan. Para may naantay ka, may nagbubuga, ganun mga idol. At siyempre, yung may bayad, magaganda talaga yun, mga solid. At yung mga libre naman, huwag kayong magalala kasi may mga karga yan. Tsaka yan, okay na okay yan, mga lods. Baka magulat kayo, magbuga ng yan, lawin, mga lods. Joke lang, mga idol. So yun, yung gustong kagaya ng nagtanong kagabi yun hindi ko nabasa kasi nasa congregation ako. Pwede na, yung gustong umuna, pwede naman na mag-entry na kayo, mga lods. Ano naman yan sabay naman yan, yung libre at saka yung may bayad, mga lods. Tapos gaya na sabi ko, yung una nating i-raffle yung libre. Kasali lahat yun, pati yung umano sa may bayad. So para kung maswertihan niya na naswertihan sa libre, naswertihan sa may bayad, swerte nun, mga lods. Kaya lang, gaya na sabi ko, napakaliit na porsyento nun. Pero kung matsambahan niya, swerte mo, lods, yan. Kagaya kay Amado Katubay. Napakaswerte niya na magkasunod yun. Nagpa-raffle tayo ngayon, tapos nung sumunod na raffle naman, isa na naman, yun, hindi yun. Hindi malayo yun kasi ganun naman ang kapalaran, mga lods. Ayun, mga idol, para malinaw ang usapan natin. Kaya kung gusto nyo sa may entry o may bayad, mag-entry kayo, pwede na yun. Pwede na yun. Isasabay ko naman to sa libre, mga lods. Kasi hindi naman natin ibobola yung libre pag hindi naman hindi naman sapat yung, although nung nakaraan hindi naman sapat, pero okay na yun kasi may trabaho naman ako noon. Okay na yun. Ang lang naman natin parang maipamahagi na rin yung yung sa halagang 100 meron ka kagad 3 pares, mga lods. Di ba, ayun, mga idol, iwan na natin yun. Tapos yung mga tanong, ayan, tanong ni Vincent Binyarao. Sabi niya, lods, anong magandang spray para sa langgam? Yun, lods, yung ginagamit ko wash out. Yung wash out, ito para sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, pati mga bago na sa pag-iibon, ito yon. Yung wash out, gamit sa manok yan, sa kuto, yan. Yan ang number 1 ginagamit niya, yung mga parasite, mga kuto, basta kung ano mga gumagapang sa kulungan natin at saka sa alaga natin. Ini-spray natin yan sa alaga natin para mawala yung mga kuto o kung ano pa mga nakakakati sa kanila, Yan ang kagandahan sa wash out. Tapos ang kagandahan pa dyan, mga lods, gumaganda yung parang sa manok, gumaganda yung balahibo, kumikintab, kumikinis, kumbaga. Yan, kaya ako gumagamit niyan kahit walang mga kuto yung natin, kasi pampaganda ng kumbaga sa tao, pampaganda ng kutis papaya, yan, parang gano'n, kumbaga sa tao. So kaya lagi akong meron yan, mga idol. Tapos ang tanong ni idol, anong magandang pang spray sa langgam? Yun din yun, mga lods, yun din yun. Huwag mo lang patamaan yung kung bawa may itlog o may inakay yung huwag mo lang
mabasa yung yung loob ng nest box. Pero kung sa labas ng nest box ba, yung ginagapahan, sprayin mo lang yan. Huwag mo lang mabasa yung itlog o inakay. Yan, sprayin mo yung kulungan, pati yung pinagbabagsakan ng mga ipa, di ba? Yung pinagkainan nila, sprayin mo yung pinanggagalingan ng langgam. Yun lang ang spray mo. Maganda nga, ako ginagawa ko yung maliit kong kulungan na nakakapasok ako. Buo yun, ini-sprayan ko yun. Ayan, ayaw nila yan ng langgam, ayaw yan. Although naman yun, hindi naman isang spray, wala na agad. Pero magsasawaan langgam dyan mga lods. Tapos ano pa? Yung langaw, ayaw din ng langaw yan. Pag bagong spray yan, walang langaw yan. So ngayon ganito mga lods. Lalo na ngayon tag-ulan, hindi lang naman tag-araw maraming langgam, pati tag-ulan. Kasi yan kung saan namamahay yan. Ang gawin nyo, ugaliin nyo na pag may mga langgam yan. May nabibili naman sa online na pang-spray. Mga lods, madali na ngayon sa online. Yung nakikita nyo kagaya dati, di ba? Although marami yan, alam nyo na, sigurado yun yung pang-spray na nabibili. So yun, yung sa akin, nasa 1.5 yata o basta malaki siya. 1.5 ba o 3 liters. Hindi ko lang kung 3 liters yun, malaki. Malaki yung galon ko eh. Pero ganito, sa 1.5, yan mga lods? Kalahati lang ng wash out. Ngayon kung medyo para safe, konti-konti lang muna, yung sakto lang siyang magkulay. Ito yung sinasabi ko, yung pang spray kung idadamay mo yung ibon. Kasi ako dinadamay ko yan kaya malabnaw yung ko. Kung ang purpose mo pampakintab, ayun, malabnaw lang para kahit tamaan man yung mata, kasi minsan nakakabulag yan mga lods. So hindi siya mabubulag. At saka safe pa rin sa inumin. Pero maganda, alisin nyo inumin. Kung ang i-sprayin nyo yung alaga nyo, di ba, kasama kulungan nyo. Pero kung ang purpose nyo sa langgam, siguro ang payo ko sa isang sachet, sa 1.5 na 1.5 yung sakok. Ayun, ganun karami para matapang kung langgam ang purpose nyo, mga lods. Huwag nyo may pagkamali, kailangan maingat kayo. Pag langgam, yun ang gamitin nyo. Ayun, panigurado yun, ayaw ng langaw yan, tsaka langgam. Pero, siyempre, ang langgam, makulit yan hindi lang isang beses. So, kada may makita ka langgam, sprayin mo. Tsaka patayan langgam dyan, mga lods. So, ganun yung payo ko sa'yo, lods. Kasi yan, magmula noon hanggang ngayon, yan ang gamit ko. Pwede sa kuto, yan, mga parasite na hindi natin nakikita. Tapos, pampakintab pa, yan, di ba, Dalawa na, pampakintab. Tapos, pang-spray pa sa mga langgam tsaka langaw. Marami siyang gamit mga lods. So yan mga lods. Tapos si Aris naman yan. Ito pala yung nasagot ko yata kanina. Si Aris Daguhoy. Sabi niya kung may lahi ba raw hagoromo yung yung ibon ko. Yan, sinagot ko na to kanina. Yan mga lods, pag may lumabas na ganyan, may bloodline yan. Maring yung ninono niya sa mga saling lahi niya meron. Yan, kaya may lumalabas na ganon. Sayang nga lang yung solid talaga na pilipit na yung likod niya, namatay ibibreed ko sana yun kasi hindi umabot. Nang hinayang ako parang nabuli siya ayun, namatay. Kaya susunod siguro, pag may ganyan lumabas, ihiwalay nyo na lang mga lods. Pinakamaganda. Yung may mga lahing ganyan, ihiwalay nyo. Tapos yun ang i-breed nyo para lumaki yung nila, yung helicopter sa likod yan. Ganun lang naman yun ng pag So, meron ka ng semi-hago mga lods. Yun yung sagot ko sa'yo. Although sinagot na kita lods kanina yata yun. Tapos si Ray Ponce naman, Reynan Ponce yan. Niya lods, marunong ba kayo mag-ID ng kits ngayon? Ito, sinagot ko na rin. Ganito yan mga lods. Sabi nga ng kasabihan, pag gusto, maraming paraan, di ba, Pag ayaw, maraming dahilan. Yan. Parang pag-aaral ng elementary yan mga lods. Sabi ng teacher ko, walang bobong bata. Tamad lang mag-aral, yan, ganon. Although ako, talagang nung nag-aaral ako, mga lods, talagang tingin ko sarili ko, kabisoti ako.
Pero nung lumalaki na tayo, tama yung teacher mga lods. Tama yun. Kasabihan ng teacher yan. Magsipag ka lang. Ako dati sa pag-ID mga lods, kung sa pag-ID pag-uusapan, may ano lang may subscriber lang na pumunta rito eh. Sabi niya, Lods, ano ba yan? May sinabi siya na ID, uri ng ibon sa parakeets. Hindi ko siya alam sagutin kasi hindi ako marunong noon. Sabi niya, ano yata yan? Sabi niya, dominant pied yata yung sinabi niya. Ayun, sabi ko, ganun ba? Yun ba yun? Sabi ko, kasi sabi ko, hindi ko alam yan eh. Basta ako, sabi ko, gusto ko lang magparami, tapos gusto ko palakihin sila, yung malalaking bulas. Kaya lang, sa natin, siyempre, nagpo-vlog tayo. Dami nagtatanong. Ayun, napilitan akong mag-aral, mga lods. So, tama si teacher. Mag-aral ka lang, matututo ka. Ayun, ganun yung mga lods. So, sa pag-ID, siguro masasabi ko, hindi naman tayo karunungan dyan o katalinuhan. Kumbaga sa estudyante, sakto lang. Kasi yan, yung mutation mga lods, wala namang katapusan yan, dire-diretso yan. Hindi ibig sabihin ngayon, pinaka-latest ngayon rainbow, halimbawa, ano? Kasi may pinag-aaralan ngayon, black rainbow eh. Kapalagay natin, yun ang latest ngayon, ano? Feeling mo alam mo na lahat, hindi. Tuloy-tuloy yan. Kagaya ng rainbow, may Spangled rainbow, may conventional rainbow, mga lods. Marami yan. Kaya ako siguro sa akin, masasabi ko kahit papano naman, mga lods. Dahil sa ibon natin, nakaka-ID naman tayo kahit papano. At kahit papano rin naman, nasasagot natin yung nagtatanong sa atin kung ano yung mga yung mga ibon nila, kung ano yung ID o mutation, yun. Kasi sabi ko, pag nagtatanong sila, isend nyo sa messenger. Kasi dito sa YouTube walang send nyo ron. Tapos, yun, i-ID natin. Sabi ko, ayon sa kaalaman natin, Kaya, yan, sa mga nagpapa-ID, hanggat maaari, malinaw. Malinaw ang video, tapos focus with matching picture na malinaw din. Yung angle, yan, na nakaharap, nakaside, tapos buong katawan, nakatalikod, yan. Ibig sabihin talagang maraming angulo para makita natin. Tapos higit sa lahat, malinaw ang video or picture, mga lods, para ma-ID natin ng maayos. So, yun ang sagot ko sa iyo, lods, sa Renan Ponce. Tapos, si Edel Villa, Edel Tiriel, hirap kasi ng pangalan mo, idol. Basta si Edel Enano, yan. Shortcutting ko na lang oras kasi na nyo ako sa sa apelido mo. Sabi niya, Lods, ano pong sukat ng nest box na parakeets nyo? Yung sa akin po kasi, laging may namamatay na inakay. Yan. So yun, ito, lagi kong sinasabi mga Lods. Kasi sa pagbablog, may nagsasabi, hindi kailangan naman ng malaking nest box. Dapat ganito lang kasi sa ganyan, sa bunot nga lang, sabi nila, pwede na. Totoo naman yun mga Lods. Ang totoo, kahit bao lang ng nyug, yung kalahati ng bao, iitlog yan eh. Iitlog at iitlog yan. Kaya lang, eto, kagaya ng tanong mo, Lods, Edel Enano, Edel na lang, shortcutting ko na lang, Lods. Ikaw na rin ang nagpapatunay ngayon, laging namamatayan ka ng hinakay. So siguro maliit yung nest box mo, yung normal ganito yan para naman fair tayong sumagot yung nabibili minsan yan 9 by 5 by 6 minsan by 6 9 o minsan 10 minsan 10 by 6 by 6 yan almost ganun yung sukat minsan nga mas maliit pero ako mga Lods tinitingnan ko yung yung breeder. Pag ang breeder mahusay tapos sakto lang, normal lang yung size ng yun, kaya binanggit kong size. Kaya niyang buhayin yung okay lang yun.
Di ko na inaalis doon kasi kung wala namang namamatay, di okay lang, di ba, no? Pero pag nakita mo, mahusay yung breeder mo, tapos namamatay yan, di ba, no? Lalo na kung ang kagaya ng sa akin, merong 8, 7, ganun. Namamatay yung 2, 1, ganun. Sayang naman, ano, naiipit. Di ba naman lang kung hindi napisa, normal yun eh. Pero yung napisa na tapos naipit, hindi normal yun, mga lods. Di ba, no? Ibig sabihin, kaya ako sinabing hindi normal, kayang gawa ng paraan yun, mga lods. So ngayon, ang pinakapayo ko, pag ganyan yung breeder, namamatay yan, tapos maliit yung nest box. Huwag kayong gagamit ng ano, huwag mo pagamitin ng, huwag mong ilagay sa maliit na nest box yun. Ilagay mo sa malaking nest box, mga lods. Yung pang-alps. Ako totally, ano na eh, hindi na nga pang-alps yun sa akin eh. Talagang malaki, pang-kakatil na nga eh. So ano yung advantage doon na malaki? Yung sa akin mga lods, sa kaalaman nyo, minsan 16 yung haba, 9 yung taas, minsan 10 pa nga eh. 16 by 9 o 10. Tapos ang lapad 10 din. Di yan laki, no? Pang ano yun? Pang kakatil. Ang pinakamaliit ko, 14 by 9 by 9. Ayan, pinakamaliit yun. Although yung mga nauna ko na mahusay naman, yun, normal yun. 10 by 6 by 6. Yan. Ibig sabihin na 6 yung lapad niya tsaka taas. Yan. Okay naman, kaya hindi ko na inaalis. Kahit marami sila. Ang ginagawa ko na lang sa mga maliitang nest box tapos mga ano. Pag lumalaki na, lalo na may kasabay na ano, kinukuha ko. Yun ang technique ko. Kukunin ko. Pag may namatayan na gano'n, kukunin ko, ilalagay ko doon sa yung kasabayan na magkasukat. Bawa, mga 2 linggo na yung ano, o may 1 linggo, tapos namimisa. Parang sa tingin ko, may matadaganan. Kinuha ko yung malalaki. Ganun ang ginagawa ko. Minsan naman, baliktad. Malalaki na, tapos may napisa pa rin. Ganun kasi yung parakits mga lods eh. Kahit malalaki na yan, namimisa pa rin yan. Hindi niya sabay-sabay talagang ano, kaya mas marunong pa nga sa tao minsan yan eh. So ang ginagawa ko naman, yung pinakamaliit, yun naman ang kukunin ko, ilalagay ko dun sa may mga maliit din na ka-size. So sa ganon, may iwasan yung ano, hindi naman maiwasang may mamatay pero less, di ba? Imbis na ba, 5 yung mamatay sa isang season nila, minsan wala, minsan isa lang, ganon. Kagaya ngayon, napansin ko parang isa lang yata. Sige mo, sa dami nila. Isa lang ang namatay. May trabaho pa ako noon, lods, partida. Pero sinisilip ko yun sa umaga. So, ganun ang technique mga lods. Ngayon, kung gusto mo, idol, ano, ang gawin mo, ano, palitan mo yung nest box. Palitan mo. Gawin mong mas malaki. Yan. Para the best. Kasi ang advantage ng malaki, yung mga maliliit kasi inihiwalay nila yan para hindi madaganan. O kaya mismong ikaw, ihiwalay mo yung maliit sa malaki. Kumpulan kasi yan eh. Pag nagkumpulan yan at nandun yung maliit, panigurado patay yan. Kaya yun ang advantage ng malaki. Nakakagalaw sila ng maganda. Lalo na pag pinapakain, hinihiwa-hiwalay niya yan. Pag pinapakain niya, alam niya. Di kagaya pagsiksikan, minsan pagpasok pa lang, mismong yung hen ang nakakadagan doon sa kanyang ilakay, kaya namamatay. So yun Lods, ang sagot ko sa iyo. At sana nasagot natin ng tama yung mga nagtatanong ngayon mga Lods. So yun lang yan mga Lods. Mga Lods, at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.